Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang gabinete at mga ahensya ang pagbibigay prioridad sa paghatid ng agarang tulong sa Bicol Region na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Nagpadala na rin ng mga relief goods at tulong medikal ang DOH at DSWD para sa mga biktimang hinagupit ng bagyo. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Malayo-layo pa mula sa pagbangon at pagbalik sa dating pamumuhay ang mga residente ng Bicol Region. Hanggang ngayon kasi lubog pa rin sa baha ang maraming lugar at sira ang maraming tahanan. Ang hiling ng mga Bicolano tulong para sa pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at magkaroon ng kapanatagan sa gitna ng kalamidad. Sa ginanap na briefing ng pamahalaan, inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng ahensya na magdoble sikap para agad na makapag-abot ng tulong sa bawat sulok ng Bicol Region. I think we continue to concentrate on Region 5 for now because they're the ones in most need. Everybody is in need. But the accessibility problem of Region 5 is a little bit more pronounced than all the other areas. Iniutos din ng Pangulo ang agarang paggamit ng mga asset ng pamahalaan, mapasasakyan panlupa, himpapawidman at pandagat para mas mapadali ang pag-rescue at pagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhan. Our resources, certainly ang mga relief, yung mga rescue relief, wala na, hindi natin pwedeng i-delay yan dahil buhay na ng tao yan. So we just have to keep going. Samantala, naglaan naman ang Department of Health ng 142 million pesos para sa tulong medikal ng mga apektadong residente. Of the goods that we have deployed, we've actually sent out 97 million pesos worth of medical supplies and public health emergency supplies. Habang ang ibang pondo ilalaan sa water sanitation at hygiene, nutrisyon ng mga evacuees maging sa psychosocial support. Itinaas na rin ng DOH ang Code Blue Alert sa Cagayan Valley, Bicol at Ilocos na higit na nangangailangan ng tugong medikal. Sinigurado naman ng Department of Social Welfare and Development ang agarang paghahatid ng malinis na inuming tubig sa mga pamilya at evacuees sa Camarines Sur. We spoke to Manila Water and Maynilad Water, and they have already provided us with quite substantial number of those 6-gallon na lalagyan, and we are now working with the Air Force so we can airlift this. Nitong umaga ng Biyernes, nagsagawa rin ng aerial inspection si PBBM kasama ang mga opisyal ng DILG at DPWH sa mga apektadong lugar sa Calabarzon at Metro Manila. Layunin nito na matiyak ang agarang pag-abot ng tulong at pagbangon ng mga komunidad matapos ang hagupit ng matinding kalamidad. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano.